Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong tanghali ng Miyerkules, mga lodi. No, grabe mga news natin ngayon. Ang dami nang sumusuko mga idol no. May mga lalo na mga coins, grabe yung news natin, grabe. So marami kayong matututunan ngayon. So maganda niyan, i-like nyo na ang ating video at syempre mag-start na tayo mag-news. At sa mga gusto ng ganitong content pala, mga hindi pa nakasubscribe dyan, everyday news, update sa crypto, sa trending news dito sa X, mag-subscribe na kayo, mga idol, no? So, let's go. Punta muna tayo dito, mga lodi, no? So, ito yung ating chart. So, kahapon, yung trade natin na long, nag-profit tayo dyan, mga lodi, banda dito na. Kasi gabi na yan, alas 11, tama ba, alas 11, ano oras ba ako? Mga dito ata, 90 USD. No, ano po mga 90? Asan ba yung posisyon ko dito? Ayan, no? 90 USD. Mga lodi, no? Yung panalo natin kahapon na. Kaya kasi matutulog na ako. So, ayoko na siyang abangan. Buti na lang, tindig profit ko kasi bumaba. Kita niyo yan? So, dito pala makikita natin kung magkano yung bahid sa position. So, ayan, no? Opening P 1.4, closing P 1.5. Sa mga nagtatanong magkano yung P, ayan na po. So, almost $3 mga lods, no? Pag mag-open and close ka ng trade sa ganitong sa ganito. Kasi nakaano ko nun 30x leverage tayo. Ayan, no? 30x leverage. No? So, ganun lagi. So, 90 USDT ngayon, tsempo ulit tayo kasi bumalik siya ng dito pinaka talagang support ngayon. Mga lodi, dalawang beses na yung 2.4. Diba? Ayan 2.4 yan mga lodi 2.4 mga idol, no? So ayun siya nauntog. So ang iniisip ko kasi ngayon, dahil akala nung iba long na, marami naglong. Tapos nag-drop. So iniisip ko nga baka mag 3.5 yan ngayon Pero titignan na lang natin mga lods, no? Pag mahaba na, kunyari pang ilang beses na ba to? 1, 2, 3, 4. Pang-apat na. So pag pang 5 hindi niya to tagusin, o pang 6 kung gumanon man siya ulit, baka nga nahihirapan na siyang basagin tong support natin at magbabounce na siya pataas. So ganun yung ano ko diyan. Ganun yung tingin ko diyan. So titsempohan natin yan mamaya. Actually kakadating ko lang, pagod ako, ang dami kong pagod mga loads, no? May nilakad kami ni boss sa maraming lugar, nagmotor lang kami. Mga requirements ang dami, so stroll kami. So kakauwi lang namin mga lodi at tinatid ko na rin siya sa school, pati si Boy WhatsApp sinundo ko na. Ayan Kaya nakaupo na ako dito at naghanap ng mga news natin. So mag-i-start na tayo. Sabi ko nga magti-trade ako, kaya lang sabi ko mag-upload muna tayo syempre mga idol, no? So punta na tayo sa ating mga balita. Dito muna tayo mga lodi sa ating Bit Pinas. I-refresh lang natin dahil may nakita akong bago. Ito. Blind trust. No, sabi dito, blind trust siya, sabi. No one will know who's contributing. During the September 30 press conference on the launch of Integrity Chain, Donald Lim, the lead convener of Integrity Chain and Blockchain Council of the Philippines, said an independent blind trust supported by private corporation will be set up to avoid political of business influence, mga lodi. Blind trust. Ano ibig sabihin nun, mga idol? Blind trust. So, ito, yung news natin to mamaya. Pero, unahin na natin yung isa. Saan na pa yung isa? Nakita ko dito. Ito. 1.75 trillion wipe out from gold. Ito kasi nangyari, mga lodi. Yung gold bumagsak. Naalala niyo yung news natin ng mga nakaraan na nagkakagulo yung mga tao sa iba't ibang bansa. Bumibili sila ng gold and silver. Saan sila bumili? Sa top. Ayan. So, pagbili nila, yung pagkakagulo nila, ang in-expect nila, lilipad na si gold, biglang bumagsak, no? Grabe yan, mga lodi. 7% is the biggest daily drop in over a decade. Below in the chart, PAXG, a crypto whose price is pegged into that of gold. Ano ba namang ano yun? Tama ba yung wordings na yan? Ayan. Bumagsak yung gold, mga lodi, no? So, grabe kasi yung nakaraan, all-time high to all-time high yung nangyayari sa gold 'Di ba? Day by day inaabot niya yung all-time high.
Diba? Kunyari ngayon, uy, all-time high na ng gold. That's kinabukasan, uy, all-time high na naman yung gold. Grabe, mukhang palipad na talaga. So, nagbilihan na yung mga tao and then bumagsak yung presyo ng gold. Grabe yung market, mga idol, no? Buy low, sell high. Ayan yung sinasabi na buy low, sell high. Sino yung mga, kumbaga, hindi naman na-liquidate. So, bumaba yung portfolio nila. Anong tawag sa kanila, mga lodi? Sila yung mga na-FOMO. No? FOMO. What is the meaning of FOMO? Oh. Garcia, ano sagot mo? Naging teacher bigla, no? FOMO po is, what? Fear of missing out, mga lodi, no? So, natakot sila na hindi sila masama. No, hindi ako lumilipad na, gusto kong jumaming, gusto kong sumama dyan. And then, pag saktong pagbili nila ng lahat, biglang nalaglag yung presyo. So, ayun yung tinatawag na, napomo ka, sir! Ganon, nang nangyayari sa'yo, mga idol, no? Malas lang, mga lods. So, punta naman tayo dito. Eto, good news din. Ay, hindi good news tuloy. Magandang news din to kasi napaka-interesting nung ginawa nila dito, mga lodi, no? Hindi dyan, dito. Alpha Arena, the AI trading competition. So, ito yung alam niyo yung parang nagtutournament ng trading by AI research firm N of 1, tama ba? Pin several chatbots against each other. So, eto mga chatbot to, mga lodi. Pinaglaban-laban yung lahat ng chatbot sa trading. Each AI is given $10,000 in real money to trade on Hyperliquid. DeepSeek is up to 10% since the competition launched on October 18. AI chatbots Grok 4 and DeepSeek are outperforming ChatGPT and Gemini by correctly timing the market bottom before the recent recovery rally. Kumbaga, ang leading daw yung DeepSeek tsaka yung Grok 4. Grok 4 flip from short to leverage longs, netting 500% gain. Wow, ibig sabihin nag $15,000 yun sa kanya. Gain in one day, nako. While DeepSeek led overall profits with $1,000, no? So lamang pa rin si Grok. Meanwhile, ChatGPT and Gemini posted heavy losses of negative 30%, no? Showing that while AI tools can spot sentiment shift, not all models have the training instinct to profit from them. O ngayon, ano nang pipiliin nyo? Mga lodi. No? So, etong mga AI na to, ginamit nila ng pang-trade. No? At ang sino yung nag-champion, yung sa mga bot na to, si Grok at si DeepSeek. Sila yung nag-champion. Si ChatGPT, yung iba naman, halos negative 30%. Mga lodi. Di ba? So, ibig sabihin, si Grok, pwede nyo na iwanan to. Iwanan nyo mag-trade, mga lodi. Di ba? Isipin nyo, 500%, oh. Ay, hindi. Ang laki pala ng kinita niya, 500%. Di ba? Times 5. O, di ibig sabihin na gano'n siya, 50,000. Tama ba ako? Kasi kung 100%, magiging 20,000 yung di ba? Yung 10,000 niya. So, naging 50,000 siya, mga lodi. Grabe, ang lupit ni Grok. Diba? Nag-short siya nag-short siya nung pabagsak yung market. So, ibig sabihin, na-timingan niya yon. So, kumita ng 500% gain in one day. Ang galing ni Grok. Ayun na. Ba't ka pa bibili ng mga ng mga tao, no? Yung mga trading ng mga inaalok ng mga ibang influencer. Diba? Kay Grok ka na lang, oh. Well, nalo ka pa, sure. hindi yan sure, Hindi yan sure, mga idol. Pero ayon sa pag-aaral, si Grok yung nag-champion. Tsaka si DeepSeek. Na si DeepSeek, kumita ng $1,000 diba? Panalo pa rin yun. Diba? Kasi yung iba, talo nga. Isipin nyo, kumbaga, AI na yan, Mga lodi, AI na. So, ibig sabihin, grabe. Paano ba yung kay Grok 4? Dahil na, pwede natin budgetan to si Grok 4, no? Siya na lang kaya magti-trade sa akin. Paano kaya yun? Hindi ko alam yung ganyan mga lodi. Pero ang ganda niya. Kung sino may alam sa inyo niyan, nako, pag-aralan nyo mabuti hindi ko sinasabing gawin nyo Nakita nyo naman, binabalita lang natin to. Which is napaka-interesting nung news. Kasi isipin nyo, naglagay lang siyang $10,000, naging $50,000 in just one day. Ang pinag-trade niya is si Grok 4. O, di ba? Napaka-interesting nun, mga lodi. Baka
baka ang maging future na ng trading mga AI bot na. Pagalingan na lang ng AI bot na nagte-trade. Di ba? Pagalingan na lang ng trader na bot, oh. Oh, ganun ang mangyayari, mga lodi. Grabe to, ah. Paano kaya yan, mga lods? No, mawala ng kwenta yung mga TA master. Wala nang kwenta yung mga pinagsasabi ko dito na, yan, bababa pa yan, dito yung support, dito yung ganyan. Si Grokpor, alam niya na yan, tahimik lang yun. Bigla na lang magpo-position yun, mga, mga lods, no? Grabe, ang ganda ng news na yan, mga lodi. Napaka-interesting nito kasi pwedeng nating pwede nating maging pwede nating gawin. Kumbaga, pwede nating pagkakitaan if ever kasi minsan, alimbawa, baka naman nangyari ikaw naman gumamit kay Grok. Tapos biglang laging talo. Akala ko ba sa sa pag dito sa eksperimento panalo ka lagi. Ba't ngayon talo ka nung ako na gumagamit sa iyo, 'di ba? Pwedeng ganoon. Hindi mo naman siya pwedeng sisihin kasi AI yan. Baka sumagot pa sa iyo yan ng pabalang. Ba't ako sisisi mo? Di ikaw na lang gumanon bigla si Grok, no? Oh. Ayan. So ito pala 'yon yung kanina na bumagsak, no? Metals meltdown, it's the biggest drop in a decade. Gold just tumbled more than 7% to in one day. The worst drop since 2013. Silver didn't escape it either, tanking nearly 8.7%, its biggest slide since 2021. So, grabe pala yung binagsak nila. These aren't routine pullbacks. They're sudden, sharp correction in assets that surge hard this year. Gold's biggest one-day loss is in over a decade. Silver tips in 4 years. When safe havens wobble this fast, markets take notice. We are watching a bubble pop or a reset that primes Bitcoin and other risk asset for the next leg. So pwede raw sumunod yung mga susunod na na asset, no, ng crypto, Bitcoin, etc. mga lods, no. Pero sa akin parang grabe kasi yung inangat ni Bitcoin mga lodi. Talagang all time high to all time high. Hindi naman pwedeng tuloy-tuloy siya pataas. Magkakaroon talaga ng correction yan. So na-tempo lang talaga na yung pinaka-hype mga lods, no. Dali, medyo malakas yung electric pang mo pala. Nahan lang natin para marinig yung boses ko. No, so yung hype na hype, doon nagbilihan yung mga o yung mga tao, mga lodi, no. So biglang bumagsak yung market, nag-correction. So malas lang, no. Kung long term naman sila diyan, pwede naman niyang bumalik agad, mga lodi, no. So sa akin normal 'yan. Nakakapagtaka lang yung mga OG, no, na syempre matagal ka na sa crypto, matagal ka na sa market. Syempre alam mo naman na normal lang yung nagda-drop minsan yung market, 'di ba? Kasi bukod sa may nagte-take profit, nagko-correction talaga 'yan, mga lods, no? So ayan. So ito na yung news natin na malupit, mga lodi. Alam niyo ba yung coins na kadena? Mga lodi, puntahan natin Ito na siya. Boom. Ubus ang pantubos, mga lodi, no? So nagkaroon siya ng drop na halos 50 sa isang buwan. 74% yung binagsak niya. Halos na nga, mga lodi, 99.7% na siyang bagsak, mga lods. Isipin nyo, $22 yan. Mga lodi, ngayon 0.9 na lang. 0.09 pa pala. Di ba? So nag-announce kasi yung kadena, mga lodi. Sabi dito, Kadena public announcement. We regret to announce that Kadena organization is no longer able to continue business. Patay tayo dyan. Operations and will be ceasing all business activity and active maintenance of Kadena blockchain immediately. Nako, wala na, sumuko na, mga lodi, no? Kaya nga, tingin babasa, ano ba yung Kadena, mga lods? Ito yung sinasabi ko sa inyo, Ano ba yung Kadena? Pagbabasahin nyo dito, what is Kadena about? Kadena is launching one of the world's first true scalable blockchain ready for applications. So kumbaga parang sobrang promising, 'di ba? Uy, promising yan malupit yan mga lodi, puntahan natin. Tapos bigla silang susuko ng ganun-ganun lang. Mga lodi, paano na yung mga nag-invest? No, wala, hanap ako ng continuous news dito Pero ito kasi yung pinakamagandang sinabi dito ni Dom mga lods, dahil dito sa Kadena na nangyari. This is why I always recommend people stick to the top 10 projects by market cap. Ayun yung sinasabi niya. Most smaller crypto projects are rugs waiting to get pulled.
Kadena down 60% in one day. Oh, grabe, no? Kumbaga, sinabi niya, kung talagang advisable na sa top 10 kayo bumili. Ayan, yung mga nandito sa top 10. Oh, di ba? Oh, Cardano, wala na Cardano. Sama niyo yung Cardano, malapit yan. No, di ba? Oh, sabihin natin ako nga top 100 mga lodi, totoo lang. Ako ang inaano ko talaga top 100. So siya masyado siyang medyo onti na lang sa kanya, top 20, di ba? Pero sa akin top 100 mga lods. Pero grabe, no? Tama naman siya doon, mga idol, no? Sabi nga nung nila Brad Garlinghouse, 'di ba? 99% ng crypto once na malabas yung mga loss, babagsak lahat 'yan. Magsisiro, mga lodi. So yung 1%, kasi syempre ang dami na rin coins, mga lodi, daan libo na rin eh. Yung 1% mga lodi ng mga coins na matitira, ay yun yung dapat mong hinahanap. Dapat, syempre, anong reason para matira siya, yung coins na yon sa tingin mo? Syempre, maghanap ka, ano kayong reason para matira kunyari, nakita mo yung coins na ganito, matitira kaya to? Syempre, may mga reason para matira siya. Unang-una, dapat utility yun. Meron siyang gamit. Di ba? Meron siyang, kumbaga, purpose kung ba't ginawa yung coins na yun. Di ba? Meron siyang pinagagamitan. 'Di ba? Kasi kung may pinagagamitan siya o may purpose siya, hindi siya basta-basta mawawala. Hindi siya basta-basta magra-rug pull. 'Di ba, mga idol? So kaya nga ngayon nare-realize na ng mga iba na talagang utility coins ngayon, mga lodi, no. Utility coins era. Ay hindi niyo sa akin, mga lods, no. Although meron pa rin akong meme coins na dalawa, pero ayun yung pangsugal ko talaga eh. No, pangsugal ko yung meme coins na yun. At nasa top 10 naman yung mga yun. Hindi, isa lang pala yung nasa top 10. Ito yung isa, yung top 33. Ito yung isa, top 10. Sakto. O, di ba? So, sa akin mga lodi lagi na lang kayo, sabi ko nga, do your own research eh. Kaya pag may mga nagsasabi sa akin ng mga coins na hindi ko kilala, yung mga coins na medyo wala, kumbaga, hindi na siya umabot sa radar ko kasi syempre, lalo na ngayon, na nagpo-focus lang ako sa mga hawak kong coins na inaral ko. So, kung meron pa mga coins na hindi ko kilala, hindi ko na masyadong pinapansin yan, mga lodi. Kasi, for me, focus muna ako ngayon hanggang mag-profit ako. And then, sa bear market, dun tayo magbili-bili ng kung ano-anong natira na coins. Doon na tayo magsalabay. No? Pero ngayon, dun focus muna ako dun sa mga binili kong coins. No? Kayo, kung meron kayo may mga hawak na coins, talagang aralin nyo mabuti yan, mga lods. No? Ganyan lang yung sa akin. Kasi ako, pwede rin namang mali yung mga binili kong coins eh. Wala akong sisisihin kundi yung sarili ko lang. Ibig sabihin, hindi ako nag-search o nag-research ng maayos. Di ba? So, ganun lang yun, mga lods. No? Kaya meron talaga niyan. Marami nagra-rug pull na coins, mga lodi. No, ngayon nga, ito pa rin yung dati, nung nakarang cycle, sobrang dami nagra-rug pull eh. ang ano nga lang dun eh, parang malaman mo lang na hindi siya magra-rug pull. Pag kursunada mo yung coins na yun, titignan mo agad yung yung roadmap, yung white paper nila, di ba? Oy, may white paper ba? Meron to. Madali na naman gawin yun. No? Tapos meron silang roadmap, gawa silang roadmap. Pero ang pinakamaano doon, yung mga partnership nila. Kasi hindi naman sila pwedeng i-partner ng mga malalaking kumpanya na kung sutoy-sutoy lang sila, di ba? So, ibig sabihin, pag nakita mo yung partner nila, Samsung, partner nito, Google, di ba? Kumbaga, wala ka na ibang babasihan eh. Para sa akin lang ganun. No, pero lang kung kilala mo yung developer. Di ba? Pero hindi mo siya kilala, titingnan mo yung mga partner nila kung ano yung roadmap nila, ganun. So, pag mabibigat yung partner, medyo pwede siguro yun. Ba, hindi ko sinasabing sure na, pero pwede na, ayun yung basihan mo na. Di ba? So, nakakalungkot to kasi yung iba, alam ko, syempre, may kadena, matagal na ata itong kadena eh. Ilan na ba yung kadena, mga lodi? Matagal na ba to? Alam ko matagal na to eh. So, ibig sabihin, meron na talaga mga nag-invest dito. Mga idol, max natin. 2020 pa to. Tignan mo yung inaabot niya. Lumipad pa siya ng bull market, mga lodi ng 2021. Paldo yung mga nandito. Ngayon, kung hindi ka nag-take profit dyan, naghintay ka, nag-hold ka ng matagal kasi may tiwala ka sa kanya, inisip mo na papalo ulit siya ngayong bull market, wala na. Ubus ka na. Mga lodi, may mga ganun talaga eh. Na yung mga sumabay dati hindi na makasabay sa mga susunod. May mga ganun talagang project, mga idol, no? So mag-ingat kayo
Mga Lodi, ayan ha, nakita na tayo ng pahiwatig. Pahiwatig yan. Tayo pag-aralan nyo na yung mga, uy, ayun ang sinasabi ko, mga Lodi, oh. Kita nyo yan. Sabi sa inyo, tatagusin nyo yan eh. Kaya hindi pa ako pumoposition eh. Sabi ko nga, 0.35 eh. Dito banda, babes. Dito banda. Ayan, yan. Mga dito banda, oh. Yan, dito. Bababa pa yan. Mamaya, habang nag-ano tayo. Saka tayo po position. No, so, ayan, grabe, no? O, eto naman, mga Lodi, no? There's now 155 ETP filings, tracking 35 different digital assets. Could easily end up seeing over 200 hit MKT in the next 12 months. Total land rush. Here's the list by coin. Amazing work. O, sabi dito. According to Bloomberg, there have been 155. Mali kasi, dito kasi ETP, di naman sa sinabi niya naman ETF. ETF filings, tracking 35 different something, etc. So, eto mga Lodi, pag tinanong mo si Grok, sa ETF kasi dalawa lang ang nag-apply sa Bitcoin, mga Lods. Dalawa lang. Kahit tanongin nyo pa si Grok. Hindi ko alam kung, kasi nakalagay naman dito, ETF. O, ayan, no? Pero yung caption niya, ETP. So, sabihin na natin ETF. So, isa pa rin talaga sa pinakamarami na nag-apply is XRP and Solana. Bitcoin, dalawa lang to mga Lods. Ayun yung totoo yan. Kahit tanongin nyo pa si Grok, mga idol. Di ko alam kung ba't mas marami yung Solana. Alam ko mas marami XRP eh. Kasi chinek ko kanina yan eh, mga Lods eh. Tinignan ko yung mga last na balita. Dalawa lang si Bitcoin. Pwede nyo i-check mga Lods Pwedeng mali ako dyan. Pero grabe, no? Kung titignan nyo yung mga coins dito, makakita na kayo agad ng mga coins na magkakaroon ng utility, di ba? Dito pa lang, syempre hindi yung mga mag-a-apply diyan, halimbawa Grayscale, Wisdom Tree, mga ganyan, makikita nyo. Yun, mga mabibigat na company na yun. Siguro naman magre-research sila bago sila mag-apply ng ETF. 'Di ba? So, nag-research na sila para sa inyo. So, meron na mga nandito. May mga ano pa dito, may mga meme coins pa dito, may bonk nga dito, bonk. Ano pa? May meme coins pa bang iba? Pengu. Hindi ko alam kung meme coins yung Pengu. Alam ko meme coins yun eh. Ano pa? Doge. Doge. Yan ang mahari ng meme coins. So, ayan, meron ka, pwede ka nang pumili dyan. Nang hindi magra-rug pull. Di ba? Sa tingin lang natin yan. Pero hindi 100%. Mga Lodi, no? So, ayan, Tapos, eto na. Grabe to. Ripple XRP in talks to list. Parang upahan ng matagal. Top floors of one Leaden Hall in London's financial district. So, grabe, Sipin nyo, ibig sabihin, mag-uupa sila ng isa dyan sa mga matataas dyan. Ibig sabihin, malupit na talaga yung ano nila ngayon. Malupit na yung Ripple, mga Lodi, no? Ano kaya pang babayad nila dyan? Yung invest natin. Ayun yung mga nakikita ko sa comment dito eh. Galit na galit sila sa Ripple, sa XRP. Grabe, no? Nakapagtaka yun, no? Kung galit ka, di wag kang bumili. Ganun lang naman yun eh. Kung ayaw mo sa project na yan, di wag kang bumili. Diba? Hindi yung nagiging stress pa siya sa'yo. Sa pang-araw-araw na nangyayari. Pag nakikita mo si XRP, nagsisiraan ka ng bait. Ayan, grabe, ang init pa ng kape ko eh. So, diba? So, isang ano na yan, mga Lodi, senyales. Pero ito talaga, what the H, man? SBI Holdings announces investment in Evernorth primarily to buy XRP. Ayan nakalagay dito, mga Lodi. Announcement of investment in Evernorth, operator of the XRP Treasury business. SIB Holdings Incorporated, Headquarters, Minato, Tokyo. Representative Director, Chairman, President Chirikita. Basta yan yun, mga idol, no? Ang pinaka-focus nila is bumili ng XRP. Sabi ko nga yung Evernorth parang ano yan parang micro-strategy ng Bitcoin. So, sila ngayon yung magiging micro-strategy sa XRP. So, sa Bitcoin, kung sa micro-strategy sa Bitcoin, si Evernorth naman sa XRP. So, syempre, ano lang alam naman pwede mangyari, di ba? Matindi ang mga naging news natin ngayon. Malupit, mga Lodi. Ang galing no?
So, titingnan natin. Ako, mukhang kailangan ko ng tignan to Wala ko ng bantayan ata to, mga idol. Baka pwede na tayong pumosisyon dito. Sakto, kalalagay ko lang ng support to. Binasag niya na Pero pwede ring fake yan mga lodi. No, pwede ring dumiretso-diretso pa yan. Or pwede ring kala mo magda-drop na, biglang babangon, tapos drop uli, bangon. Boom, ubus. Ubus yung long tsaka short pag ganun nangyari. Punit yun. Pag gumanyan, tapos abutin niya yung 3.5. Oy, syempre may mga maglulong dyan. Tapos lilipad ng ganito, babalikan niya yung support. Bauntog na siya dyan sa support. Kasi yung dating support, maging resistance na yan. And then dyan na siya boom! Liquidated yung naglong. Tapos bababa ng ganyan. Magbibigay siya ng senyalis na pababa pa siya. Kaya maraming mag-short. Oy, pababa pa yan. Nakikita ko yung TA ko. Magaling ako mag-TA Pababa pa yan. Tapos biglang, boom! Tapos nalampasan na nabasag niya na. Basag na, maglulong na tayo. Boom, boom, boom. Nakita niyo yung plano? Paano kayo po position ngayon dyan pagka ganyan? Minsan, hula mo na lang talaga si market, yung utak ni market maker mga lodi. Kung paano niya may isip na ubusin kayo lahat, dapat pares kayo ng isip ni market maker. Para kan si market maker, halimbawa, ubusin ko itong mga magte-trade. Ayun yung isip mo din. So, ang gagawin ko, gagano ka ngayon, ikaw si market maker dito, di ba, ibababa ko muna. Di ba, mag-short ka ngayon. Tapos maglulong na. Kunyari, $10 pa lang yung, minsan kasi, yung mga ibang trader, maasa rin sa profit nila Meron silang kunyari, gusto nila 30 USDT. Nasa 22 USDT pa lang, bigla nang binawi. Alas. Di ba? Mga lodi. Ayan Sa trading, medyo mahiwaga yung trading, mga idol. So, ayan daming fake pump dyan mga lodi. Kita nyo, first pump. So, maglulong na sila. Biglang bumaba pa rito. Tapos biglang umangat dito. Palipad na. Long na. Biglang boom. Di ba? Tapos biglang umangat ulit. Nagbigay ng senyales para lumipad. Halimbawa, wala pa yung nakaganyan pa lang. Oy, palipad na yan. Biglang tug. Ilang beses na tapilok Lahat ng mga bias ng long, ubos dito. Ayan sa wave na yan. Kasi mag-aabang ng wave yung mga yun Pag dito, long na. Biglang ubos. Di pagbaba, long na. Biglang baba uli. Tanga na, ubos. Ubos kayo dyan, mga idol. Mga mainipin. Ubus lahat ng mainipin, mga lodi. Ayan So, ayun yung news natin ngayon. Sabi ko kanina, may matututunan kayo. Sana may natutunan kayo Kahit pa paano mga lods, kahit mga walang kwentang aral. Kita-kits tayo mga lodi mamayang gabi. Alam nyo na yan, babasa tayo comment mamayang gabi. So, good luck kung mag-trade kayo ngayon mga lodi, mag-ingat kayo. So, sa lahat ng mga nagustuhan yung video natin, pa-like ng video na po natin. Sana po i-like nyo. At syempre, subscribe po sa mga hindi pa na-subscribe. Sa mga wala pang crypto exchange, tulad ng ginagawa ko, trading, bodega, andyan yung link natin sa description mga lodi. Maraming salamat sa nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clovis TV, subscribe to Jiblo. If you want to subscribe to me, it's link in the description. Also, if you don't subscribe to me, it's the same poster as the last video, but peace!